Hello Taurus, Sun, Moon, Rising at Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, paunang mensahe ninyo, Five of Swords. Ayan. So, this is the energy of conflict, no? Maaaring conflict ito ninyo sa tao or maybe conflict ito sa isip ninyo, no? Internal conflict, maaaring ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, but most likely, no, ang nakikita ko dito, siguro may hindi kayo pagkakaintindihan with another person. Maaaring meron ditong disagreement, maaaring meron ditong pag-uusap na hindi na uwi sa magandang usapan, kaya someone walked away from someone dito. Maaaring kayo nag-walk away sa kausap ninyo or yung kausap ninyo yung nag-walk away sa inyo kasi maaaring hindi kayo nag-agree, no, sa isa't isa. Hindi kayo hindi niyo nagustuhan ang sinabi ng kung sino man sa inyong dalawa, kaya nag-walk away ang taong ito, no? Knight of Pentacles, ayan. So, maaaring may mga offers sa inyo dito, Taurus. Offers of trabaho, karera, negosyo, opportunity na maghahatid sa inyo ng abundance and prosperity, no? So, ganun ang ganap ng iba sa inyo dito, Taurus. Maaaring pinag-iisipan din ninyo yan kung alin ang i-grab ninyong opportunity. Maaaring pinag-iisipan ninyo if you're going to take it or not, no? Depende sa inyong sitwasyon. There could be an offer also of investment. Maaaring may opportunity dito for investing your money. Ganon. At sigurista kayo ngayon, nagiging sigurista kayo sa ngayon. Hindi kayo dito basta-basta magdedesisyon, but you are going to think many times. Pag-iisipan ninyong mabuti ang bawat step na gagawin ninyo sa ngayon. The Lover's energy, may desisyon talaga kayo na kailangan din gawin, and that could be related to relationships, no? So, maaaring related yan sa love and romantic relationship ninyo o relationship ninyo sa kaibigan, katrabaho, kanegosyo. Depende sa inyong sitwasyon. But, ang reminder sa inyo ng Lover's energy is when you make a decision, make sure na pag-isipan talaga ninyong maigi, mabuti, paulit-ulit, because kung ano man ang magiging decision ninyo sa ngayon, it will have a great impact, no, sa buhay ninyo for the long term. Hindi lang yung impact nito short term lang, no? Ilang araw lang, ilang weeks lang, but this is years, no? Kaya maiging pag-isipan ninyong mabuti. Alright? Para hindi kayo magsisi or hindi ninyo pagsisihan kung ano man ang magiging decision ninyo sa ngayon. Maaari din na ang iba sa inyo dito is going to enter a new love and romantic relationship, lalo-lalo na kung kayo ay single. Ace of Swords, ayan, so magkakaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, which is good. Kasi parang dito, nagkaroon ng kaguluhan sa inyong isip, no? Maybe you are torn between kung anong gusto ng isip ninyo versus kung ano ang bulong ng puso ninyo, no? So, nagkaroon kayo dito ng internal conflict, but with the Ace of Swords energy, magkakaroon kayo dito ng bagong insights, bagong information, inspiration, a clarity of mind na makakatulong sa inyo na magkaroon ng kalinawan ang inyong isipan at makakapag-desisyon kayo ng maayos, no? This is also a victory energy. Kaya meron kayong pagtatagumpayan dito, meron kayong problemang masosolve, meron kayong mga challenging situation na makakalabas kayo dito ng maayos ninyo, no? Yung naayos ninyo ang sitwasyon. Kaya may tagumpay kayo na makakamit sa ngayon. And since this is an ace, so this is new beginning energy, meron kayo ditong malalagpasang phase sa buhay ninyo na medyo challenging at magsisimula kayo ng bagong buhay, magsisimula kayo ng bagong pag-asa, magsisimula kayo ng bagong phase sa buhay ninyo, no? So, yung clarity of mind na to, ito yung dito ninyo makikita, no? Ito magiging susi para makita ninyo yung bagong path na kailangan ninyong puntahan kasi magkakaroon na kayo ng mas malinaw na pag-iisip.
King of Swords, maaring itong makakatulong din sa inyo, no? Maaring ito ay lalapitan ninyo para humingi kayo ng advice. Maaring this is someone professional, no? At siguro magpapa-advise kayo kung ano ang mabuting gawin. Ano yung approach na gagamitin ninyo or gagawin ninyo para mas magtagumpay ang kung ano man ang inyong binabalak sa ngayon. So there could be consultations, no, with someone professional, or maybe siguro isang official na gobyerno, or siguro nasa mataas na posisyon siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan, and maybe that person, ito yung magli-lead sa'yo patungo doon sa tamang daan, sa tamang diskarte. Angel number 333, yan, support. And this could be the person, no, that is going to support you dito sa binabalak ninyong simulang bagong phase sa buhay. Okay? You're up for growth. You're up for thriving. You're up for change. So, good luck to you. Sabi dito, seeing the angel number 333 is a sign that it's time to focus inward. Work on your skills, discover your talents, and use your imagination. Unleash your inner artist. Doing so will boost your self-esteem and sense of competence. It does wonders for your sense of purpose and contributes to your community. 1551, hold your vision. Ayan, napakaganda. Hold your vision kasi nasa powerful energetic frequency kayo of manifestation, no? So maybe you're going to manifest abundance, prosperity, money, no? Yung mga pangarap ninyo, maaring yan ay magka-come to fruition na sa ngayon. Kaya be positive, think positive, feel positive, no? Project positive outlook para nang sa gayon tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte na ito sa inyo, ang manifestation energy, no? At wala na maging sagabal dito sa pag-manifest ninyo ng mga pangarap, pera, prosperity, abundance, and all the good things, no, in the world. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.